Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, eto isang classic na battle ang re-reviewin natin. It's Fangs versus Marshall B or Marshall Bonifacio. Shoutout Only 1545. Siya yung nag-request ng battle na to. And medyo natagalan, medyo na late. Pero as promise, lahat ng request nyo nakalista yan. So madadaan na natin yan as long as we proceed sa mga battle reviews, no? So sinabi kong classic kasi sa pagkakaalam ko promo to eh. Diba? Hindi ako sure So kung may nanalo dito, check natin kung sino yung panalo para sa atin. Pero sa pagkakaalam ko, ano talaga to eh, promo to eh. So tignan natin hindi kasi ako sure eh. So yun, Fangs versus Marshall B. On paper, hindi mo malalaman kung sinong, or hindi mo masasabi kung sinong lamang eh. Kasi si Fangs, alam naman natin na kung bumano to, lyrical, technical, at ganun din naman si Marshall, 'di ba? So more on technicalities din si Marshall eh. So di natin alam eh. On paper, di natin masasabi kung sino yung lumalamang sa dalawang to. Kaya ano na lang talaga. Battle of effectivity, battle of structured verses, haymakers, punchline, setups, and kung paano sila mag-perform. So ayun. Shoutout Only 1545 sa request mo. Fangs vs Marshall. Ito na. Game. Marshall Bonifacio, pinili na mauna si Fangs. Tig-2 minuto. Pero papakinggan natin to. Pakinggan natin unang banat, gubat 9. Game. Tangin na bakbakan to eh. Bakbakan to guys. Check! Bakit daw ako nawala? Paulit-ulit na tanong ng lahat. Kailan daw ako babalik at kumpletuhin yung pangkat? Hindi to tungkol sa pera o presyo ng pagiging sikat. Ito'y sampal sa pagmumuka. Sasagutin ko sapagkat kaya lang ako bumalik kasi sa Cebu walang sino mang kayang mag-angat. Okay. Kasi naghihilahan kayo pababa. Iyon yung concern ko actually kay Fangs eh. Na-review ko yung Fangs versus Range, di ba? Ano lang, bigyan ko lang kayo ng ng konting recap dito. So sabi ko nga yung sa review ko sa Fangs versus Range, sa pagkakalam ko, nasabi ko dun na mahaba yung mga setups ni Fangs, tapos pagdating sa pinaka punchline, hindi siya ganun ka convincing, hindi siya ganun ka effective, hindi siya ganun ka bigat, hindi siya ganun ka 'di ba? May mga ganun eh. Especially sa laban niya ni Range na review ko. Kaya nga para sa akin ang boto ko binigay ko kay Range eh. Panoorin niyo yung review ko doon. Then ngayon, ito. Ang haba ng setup ni Fangs, 'di ba? So tapos pinaka punchline is parang hindi ganoon ka solid. So yun yung concern eh. Yun yung concern ko doon pa lang sa laban niya kay Range. Tapos ngayon naulit. Pero unang 4 bars pa lang naman yun. Tignan natin sa mga susunod, baka mabawi niya. Sinabi ko lang kasi yun nga, napansin ko nga dun sa laban niya kay Range, ganun yung mga setups niya. Tapos pagdating dito, ganun pa rin. So ano lang, na silip ko lang na alala ko lang yung sinabi ko. Eh halos katatapos lang din naman nating reviewin yun eh, 'di ba? So, yun, game. Proceed tayo.
may pagka selfie burst kasi yung bar niya dito eh. Sasagutin ko sapagkat kaya lang ako bumalik kasi sa Cebu, walang sino mang kayang mag-angat. Kasi naghihilahan kayo pababa. Ihel ay yung tumataas. Masyadong pabida sa loob ng gubat. Ang gusto, palabas. Ano masakit? Talagang bastos ako't marahas. Ganto ako magbuhat ng sariling bangko para sa'yo iyahampas. Kasi nung Still, ganun pa rin. ko, pinagtawanan ng payaso at dinagatong leon, kaya tinago sa likod ng kortinang nakabitin. Tila nawala na ng pag-asa na ang korona ay sulitin, ngunit kagustuhan ng masa na ako ay silipin. Wala kayong masisilayang rason na ako ay magpahinga. Kayo yung napagod sa kakahintay sa akin. Technical, no? Marshal, huwag ka mag-alala. Busog ako kung di mo sukat akalain. 2 taon, Cebu yung naging gutom sa kadahilanan na wala akong hinain. Sa wakas... Ayos! Puta, yun, malakas yun. Malakas yun, ha? Malakas yun. Kadahilanan na wala akong hinain. Sa wakas... Solid nun. Panahon na para muli kayong makakakain! Kaya anigma mo no... Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kulang kay Marshall eh. Ay, kay Fangs eh. Yung mga setup niya na walang kumbaga yung mga setup niya na may mga suntok. Ayun yung gusto ko eh. Yun yung inaantay ko kay Fangs eh. Tapos kita nyo dito doon pa lang sa setup niya may sapak na, may suntok na. Tapos pinaka punchline, mas effective, mas dama mo. Yun yung sinasabi ko eh. Halos magkarugtong lang talaga to eh, yung Fangs versus Range tsaka ito. Kasi sa pagkakalam ko, yun din yung sinabi ko kay Fangs na yung mga setup ni Fangs dito plain eh. Kumbaga aantayin mo talaga yung pinaka fourth line para marinig mo yung pinaka punchline. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa request, yun yung sinasabi ko sa review ko dun sa Fangs versus Range. Tas ngayon, 'di ba? Kahit papaano merong mga suntok dito sa mga punchline niya. Ay, may mga suntok, sorry. May mga suntok dito sa mga setup niya para pagdating dun sa pinaka punchline, mas sumasabog, mas effective, 'di ba? So, okay sa akin tong yung part na to, pero yung first 4 lines ni Fangs ganun pa rin eh, 'di ba? Hindi siya may pagka selfie bars, may pagka hindi ganun ka effective yung pinaka suntok sa setup. Walang gaanong mga punches, di ba? So ganun. Itong skema na to na walang hinain, 2 taon kayo yung napagod, di ba? So ang ganda nung na yon, ang ganda nung setup niya yon. So maganda tong na to, scheme niya dito. Solid to. Yung naging gutom sa kadahilanan na wala akong hinain. Sa wakas, solid, diba? Setup pa lang yun. sa wakas, panahon na para muli kayong makakakain. Kaya anigma, manood ka. Huwag mong itali yung paa at hayaan mo. Mas madaling habulin at lapain pag hiningal to sa pagtakbo. Binigyan ka ng 24 na buwan, pero di ka lumabas sa gubat na to. Ang Haring Leon ako. Alam mo kung anong ginagawa dito sa katulad mong baboy damo. Kasi hindi ka hayop sa galing. Inuuto ka lang ng sarili mong diwa. Nagmamagaling. Lantong hayop na ang buhay nakasalalay sa pangil ko't dila. Kaya bilang abrigan at pambawi, tadtad to sa akin ng 730 hiwa. Yan ay katumbas sa mga araw na hindi ako nagpapakita. Kaya tadtad, nguya, lunok. Wala namang nagbago sa Yubek sa 2 taon kong pagtatago. Kaya naging kahulugan tuloy na 2 taon ka rin naging bano. Jan Leo, kala ko ba import? Ba't hindi ito marunong maglaro? 2 gubat, 2 beses kang pinaupo. Hindi mas kailangan ng bangko.
Kasi tong taga-Iligan, napadpad lang ng Cebu, best import na agad ang sinisigaw. Wow! Pinakain ka nung nagutom, pinainom ka nung nauhaw, pero simula nung dito may kita. Tinalikuran yung Iligan at nag-iba ng pananaw. Sakto lang na dito mo piniling makarne kasi di naman mabenta ang baboy sa Mindanao! Nice! Tangina. Yun, lupit nun. Lakas nun. Dito mo napiling magpakarne kasi di naman mabenta ang baboy sa Mindanao. Yeah! Yun, isang mabigat na ano yun, suntok yun. Kaya para malaman kung magano, una muna, magtimbang ng baboy. Tali paa, saksak lieg, ganon. Para magtimbang ng baboy. Kung gusto mo maging mabigat sa dibisyong to, sige, subukan natin magtimbang ng baboy. At pagpatay na, alam nyo na, dun lang may timbang. Tung baboy! Maong, buslot ang lawas sa baboy. Naong puno nas garas. Manimaho ni Diresa kung lasang, liguan nig tawas nga kung langawon, palihog kog kaut, ang gilaw mong tinaas. Negosyo ni nako, di mabalakag unsay itabon, mag-ayag ta sa gawas, nya ina ko unsay pamati, karong ikaw na po'y isagol lakos bala. Kung naintindihan? Fangs not dead! Lion King, walang nagbago. Pinaganda lang yung luma. Mananatiling tanong ano ang dapat mong gawin upang korona ko'y makuha. Kukulangin ng 3 rounds, di mo ko kayang patayin. Kahit maligo ka pa sa sarili mo luha, pinapaalala lang sa'yo ng gubat na siya mambuhay ng kinikilala mong pusa. Okay. Sa sobrang daming mga magagandang linya si Fangs dito, siguro yung mga mali na lang yung ano natin. Yung mga mali na lang, or sabihin natin yung mga hindi ganun ka okay para sa akin. 'Di ba? Kasi yung first 4 lines ni Fangs, hindi yun para sa akin, hindi yun okay. Kasi sa pagkakalam ko, nasabi ko na kasi yun sa laban niya kay Range na medyo mahaba yung mga setups niya, tapos pagdating sa pinaka punchline is hindi ganun ka-epektibo. So para sa akin ayun, slow start si Fangs eh. Tapos ayun nga, may mga selfie bars. Tapos actually nakuha lang ni Fangs yung pinaka momentum niya for me. Para sa akin lang naman kung paano ko siya nakita is yung yung isang solid na setup na wala nagbago sa Ubek. Ano yun? Ay, ano yun? Yung hindi ako nawala. Yung something na nakalimutan ko yung exact lines eh. Pero sabi niya, kayo yung napagod mag-antay. Diba? Yan, yung scheme na yun. Solid yun. Actually, dun niya nakuha yung pinaka-momentum niya for me sa kung paano ko siya napanood doon. Kasi, yun lang yung 4 lines niya so far na nagkaroon ng punchline doon sa gitna. Tapos pagdating sa pinaka punchline, mas na-qualify eh. Mas pumutok, mas sumabog, mas effective na makakakain. Yun yung pinaka punchline eh. Na, ano yun? Basta yung makakakain na word. Doon doon sumabog eh. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy. Tapos nagbisaya. Which is hindi ko na naintindihan yung part na yun. Kung Bisaya kayo, maintindihan nyo yun. And ano nyo ako, tawag dito, explain nyo na lang sa akin yung pinupunto ni Fangs dun sa Bisaya na bars na yun dito sa comment section. Tapos yun, pinakadulo na lines ni Fangs, yung pinaka-ender niya, solid yun, diba? Tapos yung buti dito mo napiling magpakarne kasi di naman mabenta yung baboy sa Mindanao. Fuck, ang linis nun, ang ganda nun, tumatak sa akin yon. Tas meron pa yung timbang, diba, yung about sa time titimbangin, ang ganda rin nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, slow start si Fangs, hindi pumapasok yung mga punches niya sa nung early part eh, pero pagdating sa gitna at saka sa dulo, dun sumabog eh. Diba? Kaya para sa akin, okay tong round 1 ni Fangs.
And tignan natin kung ano yung ibabawi ni Marshall dito. So game. Yo! Nagising na rin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Malamang dahil sa init parang mantika. Tanong ko lang, ano bang gagawin mo para magmukhang malakas at mapalabas na di ka nang hina? Magbabalik tanaw na naman ba tayo sa panahong ikay nagpakadakila? Ipanghinambog na sa dimong animala ka tong nakulatahan mo sa Manila. Hindi ko naintindihan, sayang. Ano na? Makapatid ang tulingan natin pero ang kainatabel ay hindi ko ipaparanas. Hindi rin ako si Moses para diktahan si Aaron, wala siyang milagrong ipapamalas. Lirikalan sa biblikalan, dala ko'y pandyos na pasanin parang Simon at ako si Daniel ngayong gabi di ako makakain ng leon. Haring leon? Haring leon? Bitches, please! Matatanggal ngayon tong fangs na parang dentistry na talo kay Sinyo at Tipsy na wala. Nag-rest in peace parang pokpok. Ang puta walang silbi dahil sa STD! Woo! Nice! Ganda nun. Imbes mag-upgrade, improve dahil name nag-boom and it made him views higher. Di siya nag-make ng moves na run away that proves that he ain't a true fighter. Nasaktan sa statements used na... Gaging ganda ng internals ni Marshall dito. Ulit yun, ulit yun. Ang ganda ng ano, yung natalo sa Sinyo, Tipsy D, nagpahinga, STD. Damn! Solid na ano yun, solid na... Ang ganda nun, tol. Tapos yung internals ni Marshall, no? Biglang internals multis eh. Shit, man. Solid yun. Is parang pokpok. Ang puta walang silbi dahil sa STD. Galing! Imbes mag-upgrade, improve dahil name nag-boom and it made him views higher. Di siya nag-make ng moves na run away that proves that he ain't a true fighter. Galing, no? Nasaktan sa Ganda nun. statements used now I'll raise the roof dahil ang naked truth, brother. Ang fangs exposed, di na nakita para saber-tooth tiger. Pero alam ko, Ganda nun. Nasa kanya ang suporta nyo kasi nga, haring leon. Galing, galing. Di nyo tutulugan itong nakoronahang bitch, di kayo si Chavit Singson. Pero asahan! Pero asahan, sa pagbangga niya, merong drama, yun ang kanyang intensyon. Magpa-flop ngayon tong king, ngayon ka mag-acting Lebron. Nagalit kay Sinyo at Tipsy sa pag-battle dahil sa pera. Nag-twitch pa yung talukap. Pero di na siya bumatel dahil nag-focus sa negosyo. Nakakagulat. Kaya walang home court advantage. Parang Hansel and Gretel sa kwentong nakasulat. Kasi paanong makaka-feel at home kung wala nang bread dito sa gubat? Hansel, Gretel, feel at home, walang bread sa gubat. So, ano yun? Reference ni Marshall doon is yung ano. Sa pagkakalam ko yung ano, yung fairy tale na Hansel and Gretel, yung nag-ano sila, nag-iwan sila ng mga retaso ng tinapay para makabalik sila. Pero unfortunately kinain ata yun ng ibon. Alam ko ibon yun eh. Hindi ko na matandaan, pero ganun yung ano, yung scenario. Kaya hindi sila nakabalik sa bahay. So yun yung reference ni Marshall doon. Ang ganda nun, ang ganda nung reference niya. Home kung wala nang bread dito sa gubat. Gubat, yes. Ang kalibutan, may toyok pinagi sa papel. Di ba? Kasi galit ka sa mga taong nanatili dahil sa ngalan ng pagkita, bro. Ang dahilan ng pananatili nila naging dahilan din ng paglisan mo. Oo, man is not always the answer, pero ang katotohanan harsh na nagnegosyo ka ng hardware para makabenta ka ng bars. Woohoo! Puta, wasak! Kaya mamamatay na lang sa bara ang presidente, walang papardunin. Nakiusap sa akin si kamatayan, buhay mo gusto ng arborin. Nagpapabayad sa kada laban kasi sa pamilya may gagastusin. Kaya pag hampas ng rounds may kalansing, ang akala mo may tamborin. Kaya pag duck and swing, bagsak sa ring, Manny Pacquiao pag suntok sa ching. Di totoo tong hari nyo, pantasan ng Lion King. Kaya
Pantasa lang ang Lion King, pero may Galing sipsip nun. pa rin kay Repa. Malabampira kanyang following. Kasi ang peking fangs mabenta, ang gubat naging Halloween. Mag-take ng L, parang Tay kabayo, ka. isang trap lamang yun, hoy. Ang akala mo regalo, wasak ngayon tong Troy. Nagsasabing king ka, tanga lahat yun, boy. Tama ngang ikaw si Simba, nag-angat sa'yo unggoy. Tang ina, tapos ang laban. Fucking inang yan. Ang lakas nun, pre. Ang ganda nung... Tangina, kinilibutan ako sa ender ni Marshall. Tamang si Simba ka nga ang nagtaas sa'yo unggoy. Puta, wasak. Hindi, actually, kay Marshall ko na talaga ibibigay yung round 1. Para sa akin na in terms of returns, kitang-kita na lamang si Marshall doon. Ang laki ng lamang ni Marshall. So, sa tingin ko, in terms of returns, ang nilamang ni Marshall dito is yung mas maraming direktang suntok si Marshall para kay Fangs. 'Di ba? Yun yung structure eh. Yun yung structure ng sulat ni Marshall. Kumbaga, lahat ng tsaka hindi siya slow start. Malakas agad yung performance ni Marshall sa round 1. So, doon pa lang 'di ba? Si Fangs kasi slow start siya para sa akin. Nakuha niya momentum niya nasa gitna na. Si Marshall naman from start ng round 1, ayun agad bar ka agad tapos yun, sa pa lang, sa umpisa pa lang, Marshall na yun. Tapos, in terms of written, sabi ko nga, lamang si Marshall kasi mas, parang well-constructed yung mga bara ni Marshall at masasabi mo na para kay Fangs talaga yung mga sinulat niya. Wala siyang fillers, wala direkto talaga lahat para kay Fangs. Then si Fangs naman, yung sulat niya, may mga may mga selfie bars, may mga mahabang setup na para sa akin, kaya naman niyang gawan ng sa setup pa lang. May suntok. Siya, malaki yung tiwala ko kay Fangs. Alam ko kaya niya yun. Pero bakit hindi niya nagawa dito sa laban niya? Sa round 1 against Marshall, diba? So, yun. So, performance level, Marshall. Writtens, Marshall. Punchlines, haymakers, setups. Tangina, malinaw, Marshall yun. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung Fangs doon, medyo nagkukulang sa setups. Tapos, Angles references, pucha, Marshall pa rin yun. So, sa tingin ko, round 1, puta, malinaw yun na nakuha ni Marshall yun. Kaya, para sa akin, Marshall yun. It's a 10-9. Hindi ko na hindi ko na inubos lahat ng nakita kong nilamang ni Marshall. Yung mga sinabi ko, yun lang yung mga masasabi kong main categories or elements na masasabi nating enough para makuha ni Marshall yung round 1. So, that's it. Marshall yun, tol. Round 1, 10-9. Mr. Classic Shit! Ginoong lumang tae. Kami ay sawa na! Marshall! Bonifacio ka pa man din! Pinanindigan mo sana! Bakit kailangan mo bang gumamit ng ibang wika para makabuo lang ng bara? Galing Amerika at malamig yung handa mo kaya nakakawalang gana! Di ko naman sinabing bawal, pero sakit na yan sa'yo, Repa! Para magmukhang magaling, reseta ay Ingles na rema. Tas nilagyan lang ng konting bagsik para mas maganda sa tenga. Di mo kasi binibigay buo husay mo, kaya kailangan mo mabenta. Nag-i-Ingles kunwari, sa kasama angat malatugatog. Pweh! Kakahiya ka masyado. Yung kultura sinira mo't binulabog. Pues asahan mo ang pagpasok sa kahon. Pagkatapos ko magpasabog, ako na magsusuot sa'yo ng barong para magamit mo na maayos ang Tagalog. Ayun. Di ba meron na akong sinabi? Hindi ko alam kung kanino ko ba na-review yung battle na yun.
yung FRBL, sa pagkakalam ko FRBL yun. Wait lang Greater than versus Deacon. Yun ata yun. Sa pagkakaalam ko, greater than versus Deacon. May ganong linya na Tagalog, barong Tagalog. Basta may ganong schema. Tas sa pagkakaalam ko, na-review ko yun, and sabi ko, parang familiar sa akin. Parang si Fangs yung gumamit nun. At ito, dito pala yun. So, props sa Fangs versus Marshall. Solid yun. Ayun yung pinakamalakas na linya ni... Naalala ko. Ito yung pinakamalakas na linya ni Fangs sa battle na to. Yung kultura, ganda, no? Ganda nun. Pues asahan mo ang pagpasok sa kahon. Pagkatapos ko magpasabog, ako na magsusuot sa'yo ng barong para magamit mo na maayos ang Tagalog. Ang lakas nun. Grabe. Diba sinabi mo sa akin, solid na yung pagiging leon ko? Weh, may reklamo ka pang nalalaman kunwari. Madalas nagwawala isip mo pagiging inggit sa'yo nakatali. Bakit? Kasalanan ko ba ang kagustuhan nilang ako yung tatayong hari? Palibhasa, Mr. Battle of the Year, totoo. Totoong taong-taong ka nagbabakasakali. Kaya magagalit na lang kasi walang titulong pinaghahawakan. Nag-isa buhay pa yan. Para lang may mapatunayan, desperado ka masyado. Pinalubog yung sarili para yung sikat naranasan. Marshall Bonifacio, ang ginamit ni Ninoy Aquino bilang pangalawang pangalan. Tas ginamit mo rin, akala ko sagrado ka Israel, ba't binalot ka ng kasalanan? Lipa tirahan, iba pangalan, nag-aakalang maging mabuti kapalaran. Sa kagustuhan mong makilala, ikaw mismo nagbunyag ng katotohanan. Na paano aangat ang Marshall Bonifacio kung namatay to sa paliparan? Kaya ano import? Kaya ba? Kasi sobrang sama ng taong ko. Pero si Arik, nananatili mabuting tao. Para yung gana ko sa pagrarap magising, may kakaiba siyang regalo. Binigyan niya ako ng speaker. Kaya bilang rapper obligado, nagiging brutal pag ganado. Talagang tatapakan ko tong Marshall pag nagrarap ako sa entablado. Matalino okay. ka? Matalino ka? Hindi sana nakuha mo yun. Ginawa kitang instrumento para yung tao mapatalon, kakaiba ako tumapos. May maliligpit kasi nasanay sa ganon. Tatapusin kita sa pagrarap. Hindi to gimmick, ito ay utos ng panahon. At ngayong tapos na ako sa pagrarap, makikita nyo tong Marshall na tahimik at nasa loob na ng kahon. Okay, ito para sa akin, yung pinaka malakas na bara ni Fangs sa round na to is yung barong Tagalog na schema. And since yun yung pinaka malakas na bara niya dito sa battle na to, syempre ako nag-aantay ako ng mga verses ni Fangs na kayang tumapat doon. 'Di ba? Kumbaga, yun yung pinakamalakas yun yung pinaka-peak ng round 2 ni Fangs. So ako, I'm expecting na may mga ganun pang mga punchline na malalakas na tatapat doon. Pero sa tingin ko, after that line, pinakamalakas yun. Wala nang wala nang para sa akin, wala nang pumantay. Maraming mga punchline si Fangs na dumating right after that barong Tagalog schema. Pero after nun, parang hindi pumantay dun sa scheme na yon. Malalakas, pero sa tingin ko kulang, hindi enough para masabi natin kasing lakas nung barong Tagalog schema niya, 'di ba? May mga malalakas na lines pa rin naman si Fangs dito. So, I think mahirap tapatan yung ganong kalakas na performance ni Fangs, pero Marshall 'yan Tignan natin kung ano yung ipaparinig niya sa atin para pantapat dun sa barong Tagalog na scheme. Para sa akin, ayun yung pinaka line or sabi natin 4 bars to beat ni Fangs sa round 2. Tignan natin kung may ganong kalakas ba na i-spit si Marshall para makuha niya yung round 2 or para tumabla dito. Malakas yung round 2 ni Fangs at hindi ko pwedeng i-disregard yung mga schemes, punchlines, setups niya dito kasi para sa akin swak 'di ba?
mas malakas tong round 2 niya compare sa round 1. Although may mga selfie bars pa rin si Fangs dito sa round 2, pero sa tingin ko mas maraming mga punchlines si Fangs dito na kumonekta kay Marshall. So yun, tignan natin. Game. Yo! Rising from the ashes. Nawala, bumalik. So ang feeling niya, Phoenix siya. Pero sa laro, di natiis ang Alaska pa lang si Abueva nung nasa Phoenix na. Okay. Confident ka, bitch, kasi may star power ka sa round, so sa Pokemon si Mystica. Sa eksena siya nag-split, tumpo si hahalik sa ground na para bang si Mystica. Parang rapper na may grills, may diamond sa teeth, di ba? Dahil sa pera, 1,000 bills, yung Fangs ay naging iba. Kaya sa bako ng loob, talagang matindi na. Birthday nung nakaraan, tang ina, di ka nag-imbita. Hayop ka. Extended rhyme schemes, no? Di ba? Extended rhyme. Yung sa Pokemon, ikaw si Mystica. Tapos split Mystica, imbita. Di ba? Ang daming ano doon. Basta yung extended rhyme schemes yung ginawa ni Marshall doon. Galing nun. Yung Fangs ay naging iba. Kaya sa bako ng loob, talagang matindi na. Tindi na. Birthday nung nakaraan, Imbita. ang ina, di ka nag-imbita. Hayop ka. Nakita ko na lang na may handaan kayo sa Facebook. Wala kang imbitasyong binigay. Di na tayo magtingganay. Nasuya ko sa lechon bay. Kung ba't hindi ako inimbita, si Tata yung nag-testify. Hanip na yung handaan, maraming ulam, walang extra rice. Marshall laban sa King, nanonood kayo ng Tekken fight. Shake hands to ni Human Torch, ang tawag dito friendly fire. Okay. Magsasaktan muna siya sa labang to bago maging ang skills niya maging better by. Kumbaga bagos gumaling si Baktong bata nyo, ako'y pedya na pedophile. Pero di na to makakalabas pa ng buhay. Huwag mag-expect again you'll see him live. Pumasok ng masaya, naging depressed. Already dead inside. Ang leon ay isang pusa, katotohanan di madi-deny. At pang siyam na to nagubat, and a pussy's life ends at 9. Ako ang malakas yun. Kaso lang, mayroon tayong pero. Malakas yun. Hindi pwedeng i-disregard yun, pucha. Ang lakas nun. Pero, yung round 1 ni Fangs is mayroong ganong line. 'Di ba? Na siyam lang, ano yun? Siyam lang yung buhay ng... Basta yung gano'n, ender ata ni Fangs yun sa round 1 eh. Yung malaking pusa, siyam na buhay. May ganun eh. May ganung, hindi ko na matandaan kung saang part ni Fangs inispit yun. Pero sa tingin ko, ender niya sa round 1. Diba? Malakas. Malakas yung ganitong, yung scheme ni Marshall dito. Pero, naunaan na siya ni Fangs dun sa, sa topic na yun eh. Naabot dun sa 9 lives ng Leon something. Sayang, maganda yun. Pero, iskuran ko pa rin si Marshall. Malakas pa rin yun. Hari ng gubat! Ako ang hari ng gubat! Ay na pussy's life. Pusa katotohanan di madi-deny. At pang siyam na to na gubat, ay na pussy's life ends at 9. Galing, oh! Ang galing nun. Ako ang hari ng gubat! Ako ang hari ng gubat! Talagang sa pag-uulit talagang todo si Bugoy. Kasi nga, ang kasinungalingan nagiging katotohanan pag ang paluloko tuloy-tuloy. Gusto mong sambahin ka namin? Sa'yo ang trono dito, boy? Diyos-Diyosan ng Liga sa Cebu? Rapolo Kibuloy?
Sumasamba mga tanga, pag-iisip pa inosente. Nung si Arik nangamba, sinasabi sa kanya, yung insect na kadepende. Mapanling lang tong bobo, reputasyon, puta hindi independente. Para lang si Bongo may posisyon dahil sip-sip sa presidente. Tente, nice. Gusto nyo makarinig ng katotohanan ng kakaiba? Yeah. Alam nyo bang wala talagang leon na sa gubat nakatira? Ang habitat nila sabana. Talagang sinungaling kabay. Pero di ba obvious? Di mo siyang matatawag na lion without saying the lie. May sakit ng sinungaling tong tinuturing yung pambato. May sakit ng sinungaling tong tinuturing yung pambato. Ultimo spirit animal niya. Reputasyon ay panggagago. Yung disease niyang kasinungalingan. Parang rabies lang na kaso. Dala-dala ng fans mula sa hayop hanggang sa tao. Kaya ang dapat sa'yo masisi pagka-greedy ay tanaw. Ang nasa hari ang karangalan ng digmaan. Kahit sitting pretty lang sa couch. Kung anak ka ng Cebu, ito ang abortion ng reyna kasi illegitimate kagaw. Laglag ngayon tong hari mula Queen City of the South. Time. Okay, round 3, dikit. Ang dami ko nakitang factor. Actually, dapat malinaw na yun. Malinaw na fangs na yun. Real talk. Dapat para sa akin, malinaw na fangs na yun. Okay. Ano ko sa inyo? I-explain ko sa inyo kung bakit dapat fangs na yun na malinaw. So, unang-una, sa performance ko, binase. No? Performance ni Fang sobrang linis, flawless, tuloy-tuloy. May mga malalakas na, I mean, may malalakas na punchline, tas may isang solidong bara talaga, yung Barong Tagalog na skema. Solid yun. So, sa tingin ko, sa performance level, Fangs yun. Kasi, nakita na naman siguro yung performance ni Marshall dito. Hindi naman siya totally stutter or slip-ups, pero, parang at some point, may mga, may mga poses si Marshall, pero, kung, sobrang minimal lang naman. Kumbaga, nawala, tapos, parang split second lang. Hindi naman siya totally nawala na 1 or 2 seconds. Hindi, parang sobrang gahibla lang. Ganun lang yung pause niya. Pero mahahalata mo siya kasi ang ganda ng performance niya. Tapos biglang mawala ng konti, tapos tuloy. So ganun ko siya nakita. So performance level, I think Fangs. So sabi ko, okay. Malinaw na Fangs to. Pero mas sumikip yung judging ko nung narinig ko yung line ni Marshall na putang ina, ano nga ba yun? May line si Marshall kanina na sabi ko, puta, umangat bigla yung performance niya. Alam ko yun, wait lang. Hindi ko na matandaan, pero alalahanin natin. Basta may isang linya si Marshall na nung narinig ko, sabi ko, oh fuck, pumalag, humabol, sumikip yung judging. Diba? May ganun. Hindi ko na matandaan kung anong line yun, pero solid na linya yun. So, sa tingin ko, yun, isa yun sa mga dahilan. And then, yun ulit, dumating ulit yung mga, may pause si Marshall. So, sabi ko, humihirap lalo, kasi may ganong performance ulit kung paano ko nakita yung first half ni Marshall na mayroong pause, nagkaroon ulit sa second half. Tapos, biglang may pumasok na naman isang malakas na linya. 'Di ba? So sa tingin ko ang hirap talaga nito. Tapos yung ender, 'di ba? Na-close din ni Marshall ng maayos. So sa tingin ko yung ayun, naalala ko na yung Gubat 9, no? Yung 9 pusa ends with 9 lives. 'Di ba? Ang lakas noon. Kaso nga lang sabi ko, iniscorean ko pa rin naman 'yon. Pero since merong ender si Fangs sa round 1 na ganun din yung schema, parang ang hirap din no? Pero still, pupuntasan ko si Marshall doon kasi ang ganda rin ng pagkakagamit niya. Kaso nga lang after nun, nagkaroon ulit ng parang slight pause doon sa performance niya, kaya medyo nahirapan talaga ako. Tapos after nun, may punchline ulit na malakas, 'di ba? So hindi ko na matandaan kung ano yung isa. So yan, ang hirap ng round 2. So, kasi sabi ko kay Fangs na yon. Pero nung narinig ko yung buong round 2 ni Marshall, ups and downs, 'di ba? Tumabla siya kay Fangs, bumaba ulit,
tumablo ulit kay Fangs. So ang hirap ang hirap mag-decide nun. Pwede mong ibigay kay Fangs yun dahil sa performance level, mas malinis. Pwede mo rin ibigay kay Marshall Bonifacio yun kasi masasabi natin dalawang haymaker niya na solido. Kung ibibilangin mo naman yung haymaker ni Fangs dun sa round 2, isa lang yun, yung Barong Tagalog. So it's either 1 versus 2, di ba? Or linis ng performance. Or so ganun pwede mo siyang i-judge sa kahit anong kategory kung saan mo gusto. Pero sa tingin ko, magiging fair ako sa round 2 nila. Kasi para sa akin, malinis yung performance ni Fangs at may isang solidong schema siya doon, yung Barong Tagalog reference, ang lakas nun. Kay Marshall naman, may mga split seconds na hinto, pero may dalawang haymaker na iniskuran ko. 'Di ba? So parang ang hirap 'di ba? 2 versus 1. Tapos consistent na performance, tapos may mga split second na poses. Ang hirap 'di ba? So sa tingin ko, bibigyan ko ng tabla to ng 9 points sa round 2. So pwede ko ibigay kay Fangs actually, pwede rin ibigay kay Marshall, pero ayoko maging bias sa judgment. So sa tingin ko, bibigyan ko ng credits yung dalawang MC sa ganong klaseng sulat nila sa round 1 ay round 2 rather. So bigyan ko ng tabla sa round 2. So round 1 binigay ko kay Marshall na malinaw 10-9. Pagdating sa round 2 tatabla ko sa 9 points. So that's 19-18. Round 3, isang buwan nakalipas. Fangs, all hip-hop shit. Walang personalan, sabi niya sa akin. Walang damayan ng asawa, baka pagkakaibigan natin ay tanga yan ng hangin. Huwag ka mag-alala kapatid, hindi ko taste yan. Lalong labas ako sa ganyang laro kung susumakin. Nanay na yung asawa mo, alam na ni batas kung paano niya yan titirahin. Una natin pagkikita, akala ko adik ka. At sa shabus-sabog, kasi may don't sleep na nalalaman Sobrang lakas ng loob, pero nawala bilib ko sa'yo, Marshall. May mga gabi ka rin tulog, tinulugan mo utos ni Arik, ikaw dahilan kung ba't ang adobo sunog. Real talk! Kaya tangina ka, tanga ka. Nagbitaw ka ng salita pero di mo pinatunayan to. Anong don't sleep? Bisita ka lang din na nakitulog sa kagubatan ko. Kaya what's up, bisita? Gutom ka raw nung dumating kaya medyo kaawaan. Sobrang yagit. Binihisan ng turbo hektek na kahit piso wala siyang binayaran. Siyempre, Rapolo ginawa niyang tahanan. Na kahit nasa ilalim na ng bubong, inulan siya ng palakpakan. Kaya nung medyo nabasa, lumaki, yung ulo na hindi na mamalayan. Kaya sa madaling salita, nakuha mo sa limos anong meron ka. Rapper na di dapat tularan. Walang silbi pagpapabinyag ng nanay mo sa'yo. Dito ka lang nagkapangalan. Kasi nakakabastos na hinanapan mo ng ambag si Balakid. Pero hindi ikaw ang may-ari ng tinutuluyan. Ako, di ko na kailangan bumisita pa ng iligan. Sapat na dito kita tinutuluyan. Suntok sa tiyan para labas yung pagkain na nasa bituka. Pag nagutom ka ulit, bisita, papakain ko sa'yo sarili mo suka. Paa namin nagkaputi. Yep. Kami ang nagtanim, tang ina, walang duda. Hindi ka magaling, lalong hindi ka hayop. Peste ka sa gubat na tagakain lang ng bunga. Kaya huling laban mo sa Cebu, nakasama pangalan mo sa banner. Pwede ka na mag-impake. Kasi andito na ako, brother. Busog ka na yata. Wala nang magpapakain sa'yo ditong Cebuano rapper. Panahon na para umuwi ka, bisita. Isama mo si Aser! Taga-Tondo ka rin pala, Bonifacio. Oh, lugar ng mga matatapang. Kaso kaharap mo BC-45.
7 bala hanggang sa ikaw ay gagapang. Sisiguraduhin kong mapapaluhod ka, kaibigan, sa mali mong pagsalang. Kahit taga-tundo ka pa, asyong, sa tunay na hari ka gumalang. Bakit ka nag-oo sa battle? Alam mo si Enigma tarantado. Pero hindi problema kung offbeat to kasi naipasok ko sa trap ng sintunado. Ngayon na traidor ka, Bonifacio. Mali ang pagtanggap mo ng regalo kasi alam mo nang binigyan ka ng Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Yeah, check. Kasi alam mo nang binigyan ka ng Emilio Aguinaldo. Ganun mag-set up. Hindi nang dadamay kasi wala akong bitbit na bomba. Pero saan daang porsyentong tatamaan ka pagkat mali ka ng pinasok na tolda? Wala ba kayo napansin? Sabi ko tundo, traidor, kaibigan. Asyong Salonga. Asahan nyo nakakalat ulit ang maraming dugo sa lonta. Nasapin mo ang sarap ng pagkamatay sa kamay na sariling kaibigan. Asyong Salonga! Sabi niya eh. Doon eh, mapipredict mo yung rhyme scheme eh, 'di ba? Asyong Salonga eh, doon talaga. Tapos tondo pa yung tinutukoy niya. So, matik talaga Asyong Salonga yung pinakaano niya, pinupunto niya doon. Asyong Salonga! Kaya sapat na siguro yung 3 rounds para maging classic to Mr. Shit. Sa wakas makakapagpahinga na ako after a week. Hindi ako takot sa ill kahit na may gun kasi hindi ka sick. Tapos na ako sa estudyante, may kakausapin pa akong maestro after a week. Kaya Marshall, magpasalamat ka sa mga Cebuano kasi dito ka nagkakarir. Magpasalamat ka rin sa akin kasi tinupad ko yung hiling mong maging Battle of the Year. Galing! Galing, ang galing. Ganda ng content ni dito, ni Fangs. Pero still nangibabaw pa rin para sa akin yung yung mga selfie bars ni Fangs dito. Ang dami eh. Dami niya selfie bars dito pero nevertheless isang solidong round 3 yun. Actually, yung 1 and 3 ni Fangs halos para sa akin halos magkaparehas yun. Actually, consistent si Fangs eh. From 1 and 2 and 3, consistent. Ganun talaga yung structure ng sulat niya. Hindi pababa, hindi pataas, gitna lang eh. Kung paano niya inumpisahan, tatapusin niya ng malakas. Tapos kung paano niya naman naumpisahan yung next round, which is, ang gagawin niya, yung paano naman niya tinapos yung last round niya. Diba? Halimbawa, yung round 1, slow start si Fangs doon para sa akin, diba? Tinapos niya ng malakas yung round 1 niya. Then pagdating sa round 2, ganun niya inumpisahan, malakas na round. Then pagdating sa round 3, ganun pa rin. So, consistent na atake. Then kung mapapansin nyo yung structure ng sulat ni Fangs, pare-parehas eh. May mga selfie bars, may mga schemes, rhyme schemes, may mga punchlines, may mga haymakers, may ganun eh. So, consistent na atake, consistent na sulat. So, let's see kung ano yung papakita ni Marshall sa huling round na to. Game. Sa lahat ng paratang mo sa akin, akala mo di ka malalagot? Tinira mo yung adobo, gago ka? Alam mo di ako sasagot? Real talk! Inutusan to ng lechon kahapon. Binigyan ng pera ni Enigma tong bansot. Nagpungko-pungko na las Enigma kay way lechon nga miabot. Ano lechon na naabot? Gago. Yo! Seryoso. Seryoso. Ako'y nasasakdal na makasalanan at bilang parusa pinapili sa 3 pintong magpaparana sa akin ng pait. Sa unang pinto ang apoy dagat-dagatan. Sa pangalawa may mga tirador na handang kumalabit. Sa pangatlo, merong leon na di pa nakakakain ng 2 taon. Anong pinakaligtas ko na pwedeng pasukan yun ng kanilang tanong? Ang kasagutan
ay kung ano mang nakikita nyo sa laro na to. Kasi kung di siya nakakain ng 2 taon nangaagdas sa salong ago. Kaya reticulated python lang ang labas niya sa laro na to. Di pamatay ang fangs, I'll only die kapag na-choke ako. Tumaas ang iyong kilay. Nung sinabi kong ako ang import. Masama dating ng barko na parang bumangga sa seaport. Kaya achievements ko sa pagrarap di matanggap, gustong i-censored. Dayo ko, maong mubo ang tanaw ni Monaco nga murag jean shorts. Pero alam mo to mismo, hindi rap ang pinunta ko dito. Dinais kong mag-aral at maghanap ng pwedeng pagtrabahuan. Ang kaso nga lang, dito nagbukas yung pintuang matagal ko nang gustong pasukan. Tanggap ko! Teritorya lang isang Cebuano. Ayaw niyang matabungan kasi masama ang nangyari nung minsang may dumaong na dayuhan. Okay, gets. Pero kung tingin mo ako si Magellan, tangina mali Magellan. ka. Kung hasta mo ay napulapo, sabog sa dinamita. Sabog sa dinamita. Sabi mo kay Jeking, ikaw si Raha Humabon, hindi mo ba nakita na kung ikaw si Humabon, kinonsinti mo ang isang dayo na magdumina sa isla? Kasi kung history ang pagbabasihan, di mo pwede na itago. Si Leon Kilat, taga Negros, at hindi rin siya Cebuano. Kung hindi mo to nakuha, ito moderno panibago. Si Kobe hindi taga LA, si Jordan hindi taga Chicago. Kasi mula Iligan hanggang Cebu, ako'y parang transplant lang na puno. Intact pa rin ang roots kahit sa ibang lugar tumubo. Ganda nun. Ako ang nagbanat ng buto nung naisipan mong sumuko. Nung sa gubat walang namuno, I held it down para di gumuho. At kasi ang hip-hop sa Cebu, parang nuclear bomb. Dumami yung cancer nung sumabog na. Tayo dapat yung makikimo, pero tangina, saan ka napunta? Pagbalik mo, gusto mo hari Patay. Yung galawan mo, pamburaot na, walang animal rights sa gubat fangs. Anong karapatan mo dito? Hayop ka! Galing! Tangina. Lakas. Nanalo ka kay Zeus! Nanalo ka kay Zeus! Makata, Rain, Chatran, ngayon magkakaalaman bay. Oo, natalo ko kay Tats, Invictus, Balakid. Tayo'y di magkapantay. Natatalo ako sa classic na nanalo ka ng walang saysay. Isang talo ko mas mahalaga pa sa lahat ng panalo mo combined. 100% sa kada laban dahil ko pa si Taguro. Executive order ang performance aprobado ng Pangulo. Kaya sinasabi niyong lagi kong binubuhat yung bangko ko, natural. Mas mabigat pa yung bangko ko kaysa sa yung putang inang trono. Kaya sige, sabihan niyo na ako na mayabang. Batikusin ang lubusan ng wagas. Lakas sige, ng Marshal. Wis buhay naman ako sa laban. Sukdulan hanggang wakas. Hindi ko pinagtaguan ng pananagutan sa panahon ng tagmalas. Aking napunan ng mga kulang nung yung nakuhang maglayas. Pero wala ding mangyayari kapag pinagtalunan pa ang taas. Sige, ikaw na nga yung hari na nakipagsagutan sa alas. Kaya kung tingin mo kayang tabunan ang dayuhang naglangas, kapataka amang ka sa gula ka ng balas. Kaya pa ulang utanad na di mapuhlan ng taras. Kung kami pa'y nagkaatbang, may mulbulan si batas. Tang-inang bat. Tang-ina. Marshal yun, tol. Marshal. 1 and 3 klaro na Marshal yun. Yung round 2 possible kay Fangs yun eh. Depende sa taste nyo. Kung ginudge nyo yung battle habang nanonood, depende sa taste nyo. Ako kasi, yun, na-explain ko naman kung bakit ko tinabla yung round 2, diba? So, di ko na ulitin kung ano yung explanation ko doon. Pero, round 3, Marshal yun. So, bakit? Simple lang. Sobrang simple lang. Dikit siya, no? Dikit yung round 3. Pero sa tingin ko talaga, mas maraming punchlines si Marshal dito na masasabi kong na direkta talaga kay Fangs. Yung mga setups niya, yung mga ginamit niyang angulo, yung mga ginamit niyang references. Kitang-kita mo na lamang si Marshal dun. Kasi built for Fangs only yun. 'Di ba? Although may mga
selfie bars din si Marshall dito, pero hindi siya na-highlight kasi hindi naman siya ganun karami. Ang mga na-highlight dito is yung mga references, yung mga punchlines, yung mga setups ni Marshall na tumatama talaga kay Fangs. Diba? So, ganun ko lang siya nakita. Mas powerful yung round 3 ni Marshall. Kung ibibilangin natin yung punchline counts, Marshall yun diba? Kay Fangs naman, yes, malinis. Diba? Malinis yun. Walang problema. Walang discredit doon. Solid na round 3 yun. Pero nung nag-perform si Marshall, siguro recency bias na rin kasi siya yung huli. Pero sa tingin ko, hindi Diba? Kung titignan mo siya as a whole, lamang na lamang si Marshall talaga sa sa dami ng punchlines na nagland. Yung kay Fangs, may mga punchlines din siya na naglaland. Konti pero mabigat. Pero kay Marshall kasi, volume sabi natin, hindi siya ganun kabibigat. Pero at some point, may isa, dalawa, tatlo na solido na enough naman para sa akin para mapantayan yung mga mabibigat na bara ni Fangs. Tapos, hindi lang yun. May mga jab pa dito si Marshall na sabi natin, alam mo yun, yung kurot-kurot na nasuntok. Diba? Tumatama pa rin kay Fangs Yung mga hindi ganun ka-solid, yung mga setup na may mga suntok, ganun Doon siya lumamang. So, sa tingin ko, ayun lang naman talaga yung pinaka-highlight ng battle. So, 1 and 3, Marshall yun para sa akin. Tapos yung round 2, depende sa inyo kung paano nyo binoto. Pero either way yun. Pwedeng kay Fangs, pwedeng kay Marshall. Pero sa tingin ko, tabla yun. So, ayun. 10, 9, 10 para kay Marshall. Bibigyan ko ng 29 points para kay Marshall. Then, tama ba ako? Tama, 10, 9, 10. So, that's 29 points for Marshall. Then, kay Fangs naman, it's 999. 27. Lamang ng 2 points, no? Tama, lamang ng 2 points. So, yun. 29 to 27. Up by 2 points lang. Pero, sobrang dikit nun. Hindi mo pwedeng sabihin na, up by 2 points. Ang layo ng lamang. No. Kung titignan mo siya per round, sobrang gahibla lang ng nilamang ni Marshall dito. 'Di ba? Yung round 2, sobrang hirap nun. Pero, itatabla ko yun. Then, 1. Yung 1, malinaw, Marshall yun para sa akin. Yung 2, either way. Yung 3 naman, para sa akin, lumamang na mas malaki, mas marami si Marshall in terms of punchlines and performance. Diba? Malakas yung round 3 ni Fangs pero more on selfie burst na yon, which is okay din naman pero sa tingin ko yung mga punchlines ni Fangs is hindi ganoon karami papunta kay Marshall. Unlike kay Marshall na built for Fangs yung mga mga suntok niya. So, yun lang. So, I think tama nga ako promo to kasi tingnan niyo yung oras, 30 minutes 32. Ang total lang is 31 minutes. So, sa tingin ko promo talaga tong battle na to. Pero para sa akin, I'll go with Marshall dito. Fangs vs. Marshall Bonifacio. Yawa yung battle na yun. Puta na maging boto ng hurado. Patas lang pareho. Kaya panalo doon. 5-0 para sa top. Yung battle na yun, ginawa namin lahat, sakripisyo, ensayo, kasi yung battle na yun, inaalay namin sa Capital L. Okay. Capital L, is that Looney? Looney yun, no? Diba? Okay. Dikit na battle. Di ko alam kung kanino yung boto nyo. So, shoutout only 1545. Shoutout sa'yo. Sana nagustuhan mo yung review ko dito. Na classic na battle. And para sa akin, dikit talaga to. Pero, I'll go with Marshall. So, yun. Ulit. Shoutout only 1545. Sana nagustuhan mo. Sana napanood mo. And kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.